DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Ito po ang programang Family Matters, ang hashtag Tuesday edition. At syempre, pag Tuesday, kami po ang inyong mga makakasama. Ako po si Dang Estrada. At ako naman po si Edna Marcelo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias. Buenos dias, Ate Edna. Kamusta? Ang iyong boses ay, may konting tunog ng alam na natin. Parang nag-concert. Oo nga, di ba? Parang nag-concert. Praise God. At tayo po ay nandirito, no, na kahit sa anong pa man na mga sitwasyon ay atin pong pagpapasalamatan ang atin pong Panginoong Jesucristo. At ngayon pong umaga, sali po kayo sa atin pong kwentuhan dito po sa Family Matters. At pwede po kayong magpaguntahan sa amin. I-share nyo po ang inyo pong mga komento, ang inyo pong matututunan sa ating programa ngayong umaga. Pwede po kayong mag-text sa 0916-296-6625 at pwede rin po kayong mag-comment sa atin pong FB page dahil live na live po tayo ngayong umaga. Pwede po kayong makipagkwentuhan at bumati kung may gusto kayong batiin sa FB live natin. Sa FB page 116 DXAS, your community radio. At since na-mention mo na yung bate, sa shoutout na tayo. Unang-una, batiin natin ng medyo belated happy birthday na yung ating bagong-bagong production assistant dito sa DXAS, si April Joy Cole or si AJ Cole. Nung kailan ba birthday ko yan? April. Kasi April lang pangalan niya, April. At a-advance na din ako ng birthday sa ating office assistant, Juris Doctor na si Clint Albrecht. May 3 yung birthday niya. So, happy birthday sa ating mga kamanggagawa dito sa DXAS. Nagpapasalamat tayo kasi yung work natin, Ate Edna, na hindi yun natin magagawa
on our own. Diba? Kaya bawat Amen. bahagi merong role na ginagampanan. Kaya we praise the Lord kasi dahil nga kahit na nga tayo ay non-profit, non-commercial, yung provision niya para sa mga manggagawa ay patuloy. At syempre, announce na din natin kasi kailangan pa rin namin ng production technician. O kaya kung meron kayong kakilala, computer Wow. background, at mahusay sa mga technology, welcome na welcome dito sa DXAS. Ipadala ang inyong application dito kay manager natin na si Eman Aquino. Ate Ed, ano bang... Lumalaki ang pamilya. Yes. Lumalaki ang pamilya ni XAS. Praise Correct. God. Ate Ed, ikaw anong mga pinagkakaabalahan mo lately? Ay, eto. Praise God. Ano po nung last Sunday, 2 Sundays ago, ay lumabas na yung acknowledgement na ano po yung market pastor. Wow. Ay inyo pong lingkod at nagpapasalamat po ako at ang buong pamilya sa Panginoon sa panibagong panawagan ano po na binigay po ng Panginoon. Congratulations. At panibagong panibagong Salamat po. Glory to God. kabanata or chapter ng ministry. Kabanata, journey, chapter ng buhay. O Praise ayan, God, praise God. aside sa radio ministry, nandyan din yung ministry mo para sa inyong local community. Congratulations at Opo. kaya nga patuloy yung ating mga advocacy, patuloy yung ating mga programa, patuloy yung ating mga pinag-uusapan kasi madaming mga nangyayari nagaganap sa ating mga buhay, sa ating community na worth talking about. At yun na nga yung pag-uusapan din natin ngayon, Ate Edna, na recently merong balita tungkol sa teenage pregnancy sa Pilipinas. Noong 2025 pa to, pero alam ko nag-update ito Mas mas dumadami pa nga. Okay, compared to dun mas sa dumadami, mas 2024, tumataas. tumaas pa siya. At ito yung medyo shocking para sa amin dito sa Zamboanga Peninsula ay nasa 9.3% yung teenage pregnancy. Ayan. Saan ba banda dyan yung sa inyong area, Ate Ed? NCR pa ba kayo? Opo, Ayan. NCR po. So, ang ang NCR medyo 1.8. Nandun kayo sa pinakamababa at kami naman ay nasa pinakamataas. Yung Zamboanga Peninsula. So, gusto natin pag-usapan to dahil nga with the advent of technology na parang ang daming nakukuha sa social media. Social media. Oo. So, hindi biro na sa buong Pilipinas, yun, nangunguna yung Zamboanga City at halos sa lahat ng mga area sa Pilipinas ay merong teenage pregnancy. So, sabihin natin na mababa naman yung 1.8 sa NCR, pero meron pa rin. So, ang desire natin, yung prayer natin, ay mapalitan yung viral culture ng values culture. Maibalik yun, yung... Maibalik. Kasi ngayon, parang ang hirap intindihin. Para bang nung panahon natin, yung mga magulang natin sinasabi, ang hirap intindihin ng mga kabataan ngayon. Tayo na yung matatanda ngayon, Ate Edna, Parang relate na. Ngayon mas lalo. Yes, ang iniisip natin, ang hirap intindihin ng mga kabataan. Parang totoo naman yun, kasi nag-iiba, nagbabago-bago yung panahon. Pero ang napakagandang tandaan natin is yung foundation, yung principle, yung tamang gawain, yung values, dapat hindi yun nagbabago. So, ang pag-uusapan natin ngayon, Ate Edna nga yung purity and abstinence culture. Sana nananatili pa yan. Nung kabataan natin, talagang pinag-uusapan natin yan at mahalaga sa atin yung virginity, yung hindi mo pagbibigay ng iyong katawan ng hindi pa tamang panahon, especially kung hindi pa kasal, So, nawala na ba yon? Kung baga, naging casual na lang ba yung pagkakaroon ng sex? Which is, yun ay, Ate Edna, bigyan mo kami ng, ng background dyan na hindi masama yung sex, hindi ba? Pero sa context ng marriage, Yan ay regalo ng Panginoon, Ate Ed?
Oo. Yung, ngayon kasi napansin natin 'no, yung sabi mo nga kanina, noon talagang ibinibigay 'yan 'no, sa tahanan pa lang itinuturo na. So yun yung ating kultura noong mga kabataan natin na idinidikdik talaga ng mga magulang natin at mismong yung mga magulang natin kaya tayong kausapin ng maayos na ingatan mo yung katawan mo, lalo na yung mga tatay 'no, kasi lalaki yan, eh. Mhm. Ako for example sa amin, yung tatay ko noon talagang sinasabi yan at saka yung tatay ko nakabantay lalo na nung mga nagti-teenager na ako. Talagang dapat ng oras na 'to nasa bahay ka na. Pagka medyo nali-late ako noon ng ano makikita ko yan nasa kalsada na, pauwi pa lang ako Binabantay, nasa kalsada inaabangan na. ka na. Kahit na naggumawa ka lang ng project 'di ba nakikita na namin yan. Nandun na sa may kanto na malapit sa amin, eh, kami malayo pa lang nakikilala ko na kasi siyempre yung tindig, yung ano ganyan. Pero yun po yung ano 'no, na pagpapahalaga nung pagbibigay ng aral, ng leksyon at ng paalala sa loob ng tahanan. Kasi ang mga bata lalo na ngayon napansin ko ano sila yung sinasabi nga natin na pinag-uusapan, yung sinabi mo kanina, iba yung culture ngayon dahil sa social media. Lahat nandun na. Lahat akala nila tama kasi 'di ba? Minsan nga sasabihin sa akin ni Sofia, "Mama, yung mga bata ang babata pa pero nanay na sila." Kasi siyempre 'di ba hindi mo naman mapipigilan na doon pa for example may research na ginagawa, mababasa nila or minsan 'di ba minsan sa mga ads pa lang, 'no? Yung mga ads sa mga sa TV. mga gadgets 'no, yung Hmm, sa social media makikita mo na imaginin mo yan even yung mga palabas sa telebisyon, makikita yes. natin yan na ilang taon pa lang yung mga for example yung mga gumaganap, ilang taon pa lang pero ito na yung itinuturo sa kanila na dapat at this age meron ka ng mga ganitong pakiramdam, dapat may ano, although hindi naman masama ang humanghanga ano, yung nagkaka-crush ka, pero parang ang lalim na kailangan ba na ipakita nitong mga batang itong gumaganap sa mga telebisyon ay dapat ganito na yung ginagawa nila at their age, 'di ba? Na Ah, parang may boyfriend na may ganito. So ano yung implication po nun sa atin pong mga manonood? Kahit na sa mga matatanda, sa mga may edad na, no? Kapag yun at yun ang laging nafi-feed sa atin pong mga isip at sa atin pong mga puso. So anong tama pala na dapat at this age may ganito na akong mga relasyon. Na ganito na mm. yung ginagawa namin sa relasyon, may mga ganito na. So wala pong pag-iingat. Kaya po, ano, napaka-importante lang dito yung ano eh, na ikaw na magulang ka, ano yung pinanunood mo, na yung pinanunood mo, napapanood ng mga anak mo. Dito po sa amin sa bahay, hindi po kami, madalas ang napapanood lang namin balita, ganyan. Kasi ininstill namin sa mga anak namin na yung mga napapanood sa telebisyon, lalo na yung mga drama, no? Or mga ano siya, hindi siya makakabuti para sa kanila. At nakakatuwa kasi hindi rin sila mahilig sa manood ng TV kasi sabi niya, "Mama, ano 'yan?" Yung mga gano'n. Kasi 'di ba 'pag kahit na for example balita yung napapakinggan mo o pinanunood mo, may lalabas na promotion ng mga bagay na talagang dapat nating ipaiwas or maiwasan ng ating pong mga anak. At yun nga yung sinasabi mo kanina ano, napakaganda na kapagka yung iyong katawan ay maipipresenta mo ng ma ng pure 'no, sa iyong mapapangasawa. Ako Mhm. nandun na ako sa stage na yun, na yung dalawa kong anak dahil mga teenagers na. Ang sinasabi ko po talaga ay, "Wag ninyong hayaan na yung katawan niyo ay ma maano 'to, may term dun, eh, na malalim na term sa Tagalog, yung madudungisan Mhm. ng hindi mo ng hindi tama." Kasi minsan kailangan mong ipaliwanag in layman's term na mauunawaan nila sa kanilang edad. Kasi siyempre sa paglaki naman yan lalong mas, 'di ba pinag-aaralan na kasi yan sa school yung mga gano'n, yung parte ng katawan mo, so papaano 'pag nagkukuwento yung anak kong bunso, ito yung pinag-aralan namin yung parte ng katawan ng babae at lalaki, pinapaliwanag ko sa kanya na dapat pag-aralan yan kasi kailangang mag-iingat at pag-iingatan ang katawan doon sa mga stages na nandidito sila lalo na itong mga teenagers 'no. Kasi mas lalo nating ipahayag sa ating mga anak na ang pag-iingat sa katawan ay mabuti at hindi siya Hmm. nakakahiya, hindi siya nakakababa ng sarili kundi mas nakakataas siya ng iyong ano, yung iyong pagkatao ba dahil Hmm. naipangalagaan mo yung sarili mo doon sa mga bagay na hindi dapat ginagawa ng ano, ng mga
bata na kagaya sa kanila. At Yes. pag-iingatan din. Even yung tatay dapat nagko-contribute, hindi lang po nanay, no? Na anak, pag-ingatan mo yung sarili mo. Kasi, siyempre, ganito yung pwedeng mangyari, ganyan. So, dapat kayong mag-asawa, may kontribusyon doon sa kung paano nyo po ipapaliwanag ng mabuti ang pagpapahalaga at pagbibigay ng high regard or ng mataas na value sa iyong pagkatao, sa iyong physical na pangangatawan. Kasi tulong-tulong yun eh. Kasi sabi nga, di ba, ng Biblia sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi atin ang mga katawan natin, ano? Ito po ay binili ng mahal ng ating Panginoong Hesukristo para magbigay ng glory at ng kaluwalhatian sa Panginoon. So dapat ini-inject po natin yun kasi minsan akala ng mga bata, hindi, di ba, akala ng mga anak natin, hindi ano lang yan dahil gusto lang, hindi Tayo po ay nilikha ng Panginoon to glorify to glorify Him. Hindi lang sa kaisipan natin o sa character, kundi sa pangangatawan natin kasi hindi natin pag-aari ang atin pong mga katawan. Madami kasing influence nga di ba? Yang sinasabi mo na this is my body, this is my decision, okay? Yan. Mga Yes. ang akala tayo yung may-ari ng ating katawan. Hindi natin nire-remind tayo na loan, pahiram, steward tayo ng buhay Pahiram. natin. Yun yung na last Friday ba yun? O Friday and Saturday. Last week, nag-share nga kami din sa mga kabataan sa Victorian School, no? Oo nga, nakita ko Shout yun, ang out ganda. yun, no? Kasi kasama sila Pastor Eman, shinare namin na merong freedom, pero merong responsibility and accountability. At hindi natin pagmamay-ari yung buhay natin. Ito ay pahiram, ito ay loan, kaya dapat maging mahusay tayo sa pagdedesisyon, sa ating buhay, ano yung direction, at pag nalaman natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas tamang decision making. And ito mga junior and senior high to, kaya napakahalaga na ngayon tuturuan natin sila ng tamang pagdedesisyon sa buhay nila kasi pahirap na ng pahirap yung decision making habang tumatanda tayo, kaya dapat ngayon pa lang nagagabayan natin sila. So shout out din sa mga teachers dyan sa Victorian School at salamat sa principal nila na host din natin every Thursday dito sa Family Matters. At dito nga kaya talagang yung Praise advocacy natin dito sa Family Matters na araw-araw alam natin yung halaga ng pamilya, pamilyang Pilipino mula sa tatay, sa nanay, sa mga anak, sa mag-asawa, sa mga grandparents natin, bawat isa sa atin, merong role. At yung role natin, pag ginampanan natin ng mahusay, yung family na smallest unit ay nagiging matatag, merong pananampalataya sa Panginoon, nagiging mabuting ehemplo sa community at sa ating country. Hindi ba na nakikita natin, kaya yung bansa natin crumbling down kasi babalik tayo doon. Ano na ba yung state ng family? 'Di ba? Maraming mga broken family. So, ang ating advocacy sa ating panghihikayat ano yan, pag sumikapan natin, may pag-asa dahil nasa atin ang ating Panginoon. So, unang-una, Ate Ed, dito sa ating pag-uusapan nga, na mahalaga yung character. Yun yung invisible shield. Na yung character kasi hindi lang siya yung pagiging mabuti or being good. Ito yung pagkakaroon ng wise decision, discernment, prudence, na minsan inisip natin, experience is the best teacher. Pero kung evaluated experience yan, di ba nakita mo na sa kaibigan mo, nabuntis siya nang wala sa oras. I-experience mo pa ba? Hindi na, di ba? Dapat hindi na kasi ina-evaluate mo na. Bakit ko pa kailangan pagdaanan? Alam ko naman na mahirap yung buhay. O halimbawa, yung nanay mo or tatay mo, dumaan doon na parang na-aksidente. Hindi talaga aksidente yun Ibig sabihin Hindi nun, aksidente. hindi aksidente yun na parang nadapa lang ba yun? Hindi. Pinagplanuhan niya at Oo, pinag-isipan. napagplanuhan yun. Kasi Paano ba hindi natin naman sasabihin? na-aksidente. Hindi na aksidente na nabuntis ka.
'di ba? So, ito po ha, wala po Oo. tong condemnation. Ang ano natin is Oo. to think about it, no? Especially sa mga kabataan, sa mga kababaihan, Mm. na maging lesson na sa atin na kung wala sa oras, wala sa panahon yung relationship, wala pong magandang maibubunga, hindi ba? So, yung kumbaga pa yung struggle, yung pain, ay pwede mong malagpasan kung ngayon you will make the right decision. Kaya nga napakahalaga ng character. Yung discernment, yung talas ng isip. Kapag ba ginawa ko to, ano yung magiging consequence? May blessing ba? Or merong magiging problema? Hindi lang sa iyo bilang individual, kasi problema din yun sa pamilya mo. 'Di ba? Ano yung magiging feeling ng parents kapag may hindi magandang nangyari sa'yo? So, domino effect talaga siya. So, kaya napakahalaga yung decision na I will say no to this. Lalo na kung nag-aaral ka pa lang, hindi ba? At kung sa mga guardians na nakikinig sa atin, talagang yung paggabay at pagpapaalala na ano yung mga consequences kapag ito yung magiging decision mo sa buhay mo. So, i-mold talaga natin yung character ng ating mga anak, yung integrity, yung foundation na non-negotiable. Ito, anak, ito hindi dapat ibibigay yung katawan o yung sarili mo sa isang tao or sa isang Kahit kanino. kahit kanino. Ayan, ako kahit na pa nangangako ng mahal mo ba ako? Mahal Oo. naman kita, mahal naman natin ang isa't isa. Naku. Parang Valentine's Day effect Oh, no? yan. Ako yan po ay paalala natin ano na napakaganda ng future kapag tayo ay nagkakaroon ng mas tamang desisyon sa buhay natin. Hindi ba, Ate Ed? Mm. Alam mo na ang ganda nitong topic natin kasi napansin ho natin na ang kabataan ngayon halos hindi na nakikinig sa payo ng mga magulang. Kaya tama yung sinabi mo kanina na ang karakter hindi lang pagiging maayos, pagiging maganda ng ugali o kung ano pa man. Yung nitong nakaraan, lagi naming pinag-uusapan ng mga anak ko na ipag-pray nila yung discernment, no? Na mas magkaroon sila ng malawak na pang-unawa at talas ng isip doon sa mga bagay na ino-offer sa kanila ng mundo. Kasi sabi kong ganyan, iba kayo. What I mean is iba kayo. Kilala nyo na ang Panginoon, tinanggap nyo na siya sa kanilang mga buhay, ang Panginoon sa kanilang mga puso bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas. At kako, ang inyong lakarin, ang ating lakarin ay iba na kaysa sa iba. So, ang nakakatuwa dito yung sabi mo, ituro yung mga values sa loob ng tahanan. So, ano ba yung mga values? Ano ba yung mga hindi mo kailangang non-negotiable, no? Yung sinasabi mo kanina, Dang, na ano ba yung mga bagay sa buhay na hindi mo dapat isinasantabi yung kahalagahan nun at hindi mo isinasantabi yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mapangalagaan ang iyong sarili. So dito nakakatuwa kasi mayroon dito sa natin yung old school. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, hindi po pwedeng yung new school ang lagi lang, yun ang term na ginagamit ko kasi sabi ko, anak, pwede nating pagtagpuin yung old school na pinanggalingan kong panahon at yung new school na nandito kayo sa panahong ito. Kasi sabi ko, pag hindi tayo nagtagpo, lagi lang tayong mag-aaway-away, lagi lang tayong hindi magkakasundo. Kasi ang pakiramdam ninyo, yung tama yung kayo. Kasi sasabihin, millennial age na, mami ganito na ganyan. Hindi po pwede yun. Sabi ko, pagtagpuin natin sila kasi kailangan natin gawin yun. Kasi sabi ko, yung natutunan ko sa old school, wala minsan sa new school or mas madalas wala talaga. Kasi nga, ang ano na nila lagi, yung ano na sila, parang entitled na sila, na hindi ito na yung genre namin, ito na yung panahon namin. Mami, hindi na yan ngayon nangyayari, pero anak, may mga bagay na dapat pinagtatagpo-tagpo natin sa gitna para mas maging maayos ang buhay ninyo. Kasi ako binigyan ko naman ng hard
ako sa mga anak ko, no, kasi yung discipline kailangan. Pero ako natutunan ko, nabigyan sila ng pagkakataon to reason out kung ano yung nasa sa kanilang kaisipan, ano yung nalalaman nila, ano yung natututunan nila. Kasi syempre nagsisipag-aral yan at ano pa nga, mas matindi pa sila sa research dahil ang mga pinag-aaralan nun, kahit elementary pa, kailangan ka nang mag-research, di ba? So ano yung natututunan nila no, na hindi dapat na gawin? 'Di ba? Kasi may mga kaibigan na yan outside your homes, no, na talagang makikita nila na ibang-iba na. Actually minsan pag nagkukuwento nga yung mga anak ko, minsan na nakakadurog ng puso, no, na totoo naman na yung sinabi mo kanina Dang, na minsan may mga bagay na ginagawa ang mga anak natin dahil sa konsekwensya ng mga bagay na nangyayari sa loob ng bahay. So, 'di ba minsan, ano yun normal yun na ang pamilya hindi siya perpekto. Pero pwede natin siyang ipanalangin sa Panginoon na nagawin yung mga bagay na dapat at ipaalala sa ating mga anak kung ano yung nararapat. Yung dapat natututunan nila na magbasa ng mga behaviors ng mga tao kung saan sila dinadala. Ako kasi nitong summer, ang ginagawa ko, paggising nila, dapat meron kaming devotion na kaming tatlo lang na mag-iina kasi nasa trabaho si Arnold, no? So doon ko na-i-inject yung mga bagay na kasi doon din sila nag-open up na bakit ganito, ganyan. Halimbawa, sa isang kung may verse kami pinag-aaralan, ano yung application niya sa buhay niyo? Anong application niya sa buhay natin? So sabi ko, napaka-importante na ang ating buhay ay nakaangkla doon sa salita ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng mga maaayos na mga desisyon at ng mga maaayos na na programa sa atin pong mga buhay. Kasi guide ang Bible yun ang sinasabi ko sa kanila. So napakalaking halaga na kayong pamilya ay na pag-uusapan ang mga bagay na ito kahit sensitibo. Kasi napansin mo Dang, napakasensitibo ng usaping sexual. Ano po, sa ating mga Pilipino lalo, tabu yan, di ba? Hindi siya masyadong accepted sa kultura natin na pinag-uusapan sa loob ng pamilya. Pero sa ating pong mga magulang, lalo na po sa ating mga nanay, mas importante at mas may maayos na resulta kapag tayo mismong mga magulang, lalo na tayong mga nanay, na ipapaliwanag natin sa mga anak natin, kibabae ang anak natin, kilalaki ang anak natin, na maintindihan nila na ang ating katawan ay templo ng banal na spirito at hindi po siya dapat na kung ano-ano ang ginagawa. Or, di ba? Yung kumbaga, yung sacredness ng ating mga pangangatawan, maipaliwanag natin sa kanilang maayos doon sa mauunawaan nila, no, na pagka ganito ang mangyayari, di ba? So yun yung mga kumbaga may naalala ko, boundaries. Dapat itinuturo natin sa ating mga anak yung mga boundaries ng ating pong mga pinahahalagahan at dapat na pahalagahan sa ating pong mga buhay para alam nila na hanggang dito mali na to pagka ito yung ginawa ko, ganyan. Tapos po isa rin pong aral, no, na yung courage natin na maipaliwanag natin sa kanila, sinasabi nating old school. Sabihin po natin sa mga anak natin na mentras na nag-aaral sila, pag-aaral nila ang importante at priority. Hindi pakikipagnobyo, hindi yung gala-gala na kung saan-saan napupunta. Kasi yung influence ng sinong mga kasama nila, eventually pwede nilang ma-adapt yun. So dapat yung mga boundaries natin, ganun ho tayo maging matapang. Huwag ho tayong matakot sa mga anak natin. Minsan kasi napansin ko Dan, yung ngayong panahon na to, yung nanay na at mga tatay na natatakot sa kanilang mga anak, hindi na kaya yung respect nawawala rin, kasi parang yung entitlement nila na hindi ganito na yung panahon, pero hindi tayo pong mga magulang, maging firm sa ating mga desisyon na ang ating mga sinasabi sa kanila at mga pinapangaral sa kanila ay sila rin ang mag-aani pagdating ng panahon na yun po ang kanila pong mararanasan. So napaka-importante po dito na hindi lamang po yung atin pong mga nalalaman or experience, kundi mas ipaliwanag natin sa kanila na may Diyos na nagmamay-ari ng atin pong mga pangangatawan, na hindi dapat siya basta-basta tawag dito, hindi basta-basta kung ano-ano yung gagawin mo sa iyong pangangatawan. So napaka-importante po na tayong mga magulang, wag ho tayong mahihiya, wag ho tayong magdadalawang isip na ipangaral sa kanila ng ganun katapang na, anak, pangalagaan mo yung katawan mo dahil pag-aari yan ng Panginoon. Hindi ng sarili mo, hindi ng magulang mo. No? Kaya napaka-importante din na bigyan din natin sila ng pangaral. Doon sa sensitivity, yung mga hawak-hawak ng ibang tao, kahit na ano pang edad yan. Yun dapat sa akin, importante yun Dang na
kahit kay babae o lalaki ang kaibigan nila, no? Yung parang ang sa akin, maging aware ka doon sa mga touch na ano. Kasi part din yun ng building ng character, paano mo ma-discern na ay parang iba yung ano, di ba? Kasi ano yun importante yun na, kasi pangangalaga yun sa sarili. So hangga't maaari, lumayo sa mga bagay na ganun, lalo na physical touch, no, ng mga ibang tao. So, Oo, so mamaya mas lalo natin pag-usapan 'yan, yung guarding ng boundaries. Ngayon na-mention na natin yung character, dapat ma-establish natin yun sa mga anak, sa mga kababaihan, yung values na pagkatama yung values na na-inculcate natin sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, alam nila kung when to say no, what to do, how to do things, at ano yung i-allow lang nila. Okay? Yung pagsasabi ng no, napakahalaga nun. At kung kailangan tumakbo, takbo. Di ba? Or ipaalam sa mga na nararapat na makakaalam, no? Yung mga nangyayari. Kasi napakahalaga nun. At yung identity nila, na yung value mo bilang babae, okay, ay hindi dapat na babase doon sa ano yung sinasabi ng ibang tao, 'di ba? Especially lalo na ng mga kalalakihan, na yung value natin at yung identity natin ay naka-anchor sa Diyos na lumikha sa'yo at meron siyang napakagandang plano para sa buhay mo. At yun na, yung sinabi mo, Ate Edna, na courage, yung lakas ng loob na talagang itama kung ano yung mga mali na nakukuha ng mga bata ngayon sa paligid nila. At kapag hindi natin pinag-usapan ito sa loob ng tahanan, kung saan-saan nila yan matututunan. Hindi ba? So, hindi pwedeng kung saan-saan lang nila mapupulot yung, ganun pala yun. O, dapat tayo yung magtuturo sa kanila nun. At ang kagandahan niya nun, minsan pagka merong na-mention, example si Sheena, meron siyang na-mention. O, saan mo narinig yan? Sino nagsabi niyan? O, anak, ganito yan. Okay? Ganito yung standard ng Panginoon. Ganito yung dapat paniwalaan mo. Bakit? Kasi ito yung sinabi ni God. Okay? Sino mang lumikha sa'yo? So, sino bang may purpose sa buhay mo? So, ibabalik natin siya doon sa values, sa character, sa kung sino si God sa buhay niya, at kung sino at kung ano yung plano ni God sa buhay niya. Diba? So, talagang napakahalaga po nun. Napakahalaga nung role natin bilang mga guardians, bilang mga parents, bilang mga kababaihan. And I'm sure sa mga listeners natin na hindi lang to para sa loob ng tahanan. Baka may nakikinig sa atin ng mga teachers, educators, or sa profession natin. Recently nga, ang naging topic sa office, kasi part pala siya ng Department of Labor na safety, health and safety, HIV. So kami, nagtataka kami, bakit HIV/AIDS yung topic natin at pinag-uusapan natin? And we realized na napakahalaga nun. And bilang mga broadcaster din, na maganda na educated tayo sa area na yon at kung papaano natin i-influence yung mga kababaihan ng halaga, no, ng kung sino tayo, kasi sometimes nalulose natin yon because of the culture, because of the things that are happening around us, na nagiging yun yung norme, na pwede naman, okay, casual sex na lang, okay, walang commitment. So ngayon, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng, or yan, mabubuntis, no? So, kaya napakahalaga na napag-uusapan. Hindi lang to teenage pregnancy na ngayon, Ate Edna. Kasi kahit na anong level ng buhay natin, pwedeng yun yung nagiging norm, no? So, kaya kailangan ipatuloy nating ilaban yung purity and abstinence culture. Na hanggang sa dumating ka sa point na nag-commit ka sa altar, sa wedding, dun lang nagkakaroon ng blessing at ng magandang gift na yon ng sex, no? Yun ang napakagandang ibigay natin yun sa mga kabataan natin. And again, wala pong condemnation na kung kayo po ay nakikinig at in the past
nadapa tayo, no, doon sa kasalanan na yon. We encourage you na talikuran yon, at kung kailangan nyo po ng help, kung kailangan nyo ng counseling, kung kailangan nyo ng someone to talk to, welcome po kayo dito sa Family Matters. Pwede kayo mag-message sa amin, i-PM, okay? So, pwede namin kayong tulungan kasi merong pag-asa lagi sa ating Panginoon at palaging merong second chance at pwede po natin yan mapag-usapan. Pero ngayon, 10:03 in the morning, mag-break lang tayo sandali at sa ating pagbabalik, patuloy nating pag-usapan yon dahil napakahalaga nga nito na magkaroon ng body boundaries, magkaroon ng responsibility of parenthood, and yung digital guardrail. Paano ba natin patuloy na gagabayan? In the advent of technology, hindi na po yan, mas lalo pa yung lalawak at kung negative pa, lalala. So, paano natin siya gagamitin na tool Paayos. para ma-educate natin ang ating mga kabataan, ating mga kababaihan, imbes na nagiging tool siya para magpalaganap ng hindi tama dito sa digital world. Okay? So magbabalik po ang Family Matters dito pa rin sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan,
Manila. Programang Family Matters at kami pa rin po ang inyo pong nakakasama, Edna Marcelo. At ng Estrada, ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay nag-broadcast. Tayo po ay nagpapatuloy sa ministry for almost 78. Tama ba po? 78. 78 Years. years. Oo, 78. So, ang FEBC magsa-78 this June at ang DXAS mag-58 sa darating na October. At yan po ay dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Tayo ay non-profit, non-commercial, donor-based radio station. At dahil sa inyong partnership, kami po ay nagpapatuloy. Kaya naman, patuloy po namin kayong inaanyayahan na ipadala ang inyong mga donation, ang inyong tulong pinansyal. Nandyan po sa ating screen ang ating GCash na QR code, pati ang ating BPI na savings account details. At kung kayo po ay nagpadala ng inyong donation, please send us a message para naman po ma-acknowledge namin yan at mapasalamatan namin kayo. Again, thank you for your partnership, hindi lamang sa finances, pati sa prayer po. At kung tinatawag kayo ng Panginoon bilang volunteer, ay nako, i-message nyo po kami at bibigyan natin tayo ng pag-usapan natin, di ba? Kung paano tayo magiging partners dito sa broadcast. At tayo po ay bumabati sa atin pong mga mahal na tagapakinig, at sa iba't ibang dako ng Zamboanga, ng Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, pati rin po sa iba't ibang dako ng mundo via live streaming. At nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa programang Family Matters. Salamat po. O ayan, batiin natin, sabi ni Janeline Taop, shout out Ma'am Dang, happy birthday to our beloved Pastor Tatay Henry Lacanaria. We love you po from Grace Family. Yan, ako, happy birthday pala, yun, kay Pastor Henry Lacanaria. Nandito din si Epriniel Delorio. Yan, pina-highlight tayo. Salamat po sa inyong pag-share ng ating broadcast. At salamat sa inyong pagsama sa amin. Yan po yung mga partner din natin yan, yung mga taga-share, taga-like, yung mga broadcaster din sila kasi binobroadcast nila. O makinig kayo dito sa ating diba? O yan, broadcaster din po kayo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin. Tuloy-tuloy po ang ating mga partnership. Ayan, nagparamdam din ng mga like. Sino ba to, Koy? Ay, hindi ko makita. Okay, tuloy-tuloy po natin yung ating kwentuhan. At sabi mo nga, na-mention mo kanina, Ate Edna, yung body boundaries. Paano ba yan itinuturo na practical, Ate Edna, sa ating mga anak? Ano yung sinasabi natin at paano natin ini-explain? May cute na nakita ako sa Reels, minsan yung inisa-isa niya yon. Bata pa yung tinuturuan niya at gumamit ng acronym, no? So, alam ko meron sa mga i-research niyo po, meron age level, no? Ate Ed, paano ina-explain yon for 4 years old, 5 years old, 7 years old, sa teenagers, paano din ini-explain. Meron nga akong binigay na kasi nagligpit ako ng mga libro, meron akong nakita na binili ko pala yon noon at binigay ko kay Sarah May kasi may pamangkin siya ngayon na may mas maliit. Basta yung title niya is Ako Ay May Kiki at Ako Ay May Titi. Okay? So, itinuturo sa pang mas maliliit na bata yung kanilang organs. Okay? Maganda siya, no? It's very simple. At parang una nga tawa ng tawa si Sarah May dun sa title. Pero, napakahalaga no? Na matuturo natin siya. Sabi pa nga nung, wag mo daw siya tawagin ng other terms. Tawagin mo siya as it is.
Okay? Mhm. Tawagin mo siya as it is. Kasi di ba noon sabi, yung flower mo ha, ingatan mo yun. Ha? Anong flower? Oo. O, di ba? Ano flower? Oo, hindi dapat ganon. So, dapat kung ano yung Oo. term, yun yung, Yun kasi yun. dapat mahalagang maunawaan niya, okay, ito yung vagina, ito yung penis, ito yung sa mga lalaki, ito yung sa mga babae. Anak, Mhm. huwag mo yan papahawakan kahit kanino. Kailangan ingatan mo yan siya. Okay, so, napakahalaga nun, na ina-introduce. Ikaw, Ted, teenager na yung mga anak mo ngayon eh. Paano mo yun in-explain sa kanila habang lumalaki sila? Kasi hindi naman yung isang bagsakan eh. Hindi ba? Oo, Na, oo. hindi mo naman i-explain sa kanila ng, Malayan di ba, nila. ng lahat. Minsan nga, kung kaya sila nagtanong, or ano yung tanong lang nila for that specific, hindi ba? So, it's a journey, kung baga. Ikaw, Ate Ed, ano yung naging journey mo doon? Kaya na nangingiti ako at saka natatawa kasi naalala ko na yung sinabi mo na dapat kung ano ang pangalan niyan at ano ang turing diyan, dapat yun ang nalalaman ng anak mo. Kasi nung isang beses, napag-aralan ng grade 5 na anak ko, yung bunso ko, yung mga parte ng katawan nila. Mama, ito yung napag-aralan namin ngayon. So, ganyan. So, sabi ko, anong reaction mo? Sabi niya, marami nagtatawanan pero nakinig daw siya. Tapos sabi niya, Mama, yung sa amin titi yun. So, ibig sabihin, hindi siya naging bird, hindi siya naging ganito. Di ba kasi ang tawag pag mga Correct, bata correct, pa correct. bird yan. Bird, Parang, ano ba, flower. lumilipad ba yan? Oo. Oo, Tapos tama. in-explain ko sa kanya na dahil lalaki ka, yan ang tawag sa ari mo. Yan, part yan ng reproductive system ng lalaki. So, in-explain daw sa kanila doon, pati daw yung reproductive system ng babae. So, talagang, excuse me, nagtawanan daw. Siyempre, mga ano yan eh, mga bata. At saka siyempre parang nahiya sila na, ay bakit yun ang sinasabi ng pag-aaral namin. Tapos siyempre may nakakakitang lalaki, doon sa mga tapos may nakakakita naman na batang babae, doon sa pinag-aaralan kung ano yung parte ng katawan ng mga kalalakihan. At ganun din yung sa kababaihan. At natuwa ako kasi hindi siya nagbanggit ng kahit ano pa mang mga terminolohiya para ipakita at ipaalam niya na yung ari niya ay titi ang tawag, no? Sa atin kasi mga Pilipino, parang kung ano-ano yung pinapangalan natin sa mga parte ng katawan natin na hindi dapat. Kasi 'di ba, parang noon nga nung naalala ko nung wala pa akong anak, pag nakikita ko o naririnig ko dun sa mga nanay na yung mga anak nilang batang lalaki, ganun ang tawag. Tapos naisip ko, ibon ba yun? 'Di ba? Kasi lumilipad ba yun? Ba't yun ang tawag sa kanila? Kaya tuloy, 'di ba? Parang inano mo na ang tawag dito, parang sinabihan mo na yung ari na lumipad ka ng lumipad. Kaya kung kani-kanino lumilipad, no? Kahit ng mga may asawa na at walang asawa. So ganun, napaka-importante po, napansin natin yun. Napakaigsi yung salita na yon na tawag sa ari ng lalaki. Pero ano po ang ginagawa natin? Yun ang parang inaano mo siya, dinideclare mo na, yan, ganito yan, no? Na pwedeng lumipad yan. Parang iniisip ko nga noon, sabi ko nga kay Arnold, bakit ganun yung tinuturing nila or pinapatawag doon sa mga bata na mga it's either man yan kaibigan mo, na nakita mo na, yun ang tawag ng nanay. So parang sa akin, doon pa lang may boundaries na 'di ba? Na dapat ituro natin ng tama sa ating mga anak kung ano yung mga parte ng katawan niya. Ako for example, may dalagitan na ako. At syempre, na-emphasize na yung mga parte ng katawan niya. Alam mo talagang ang sinasabi ko, hangga't maaari kung hindi mo naman kailangang makipaghag kahit babae yan, huwag mong gawin. Kasi ngayon hindi na natin alam kung sino na ang normal at hindi. What I mean, alam na natin yun, yung mga bagay na nangyayari sa paligid na yun. Yun yung isa sa mga bagay na pinag-iingat ko yung anak kong dalaga. Kung maaari, wag kahit ano pang yan. Sabi ko kami lang na mga magulang mo ang pwedeng, kasi kami alam namin kung paano yung mga boundaries sa kung paano kami yayakap, 'di ba, yung kanon kahit na yung tatay, no? Kasi kahit na yung tatay for example, dapat alam niya ano yung boundaries niya doon sa lalo na pagkaanak na babae. Kami alam mo yung isang nakakatuwa sa namin ni Arnold, no, yung partnership namin as parents nung maliit pa sila. Alam, siyempre si babae yung panganay ko. Yun yung nakita ko na
talagang hangga't maaari, yung maglilinis sa anak ko, ako yun. Ako yun. Hindi talaga siya na ano na ako yung hindi unless na Magpaligo. talagang hindi for Magpaligo, example no? may sakit ako talagang hindi ko yung ganon. Kasi alam siya mismo bilang tatay aware siya na alam ito lang yung boundary ko. Babae yan eh. So ganon. Yun yung mga bagay na hindi ho siya nakakahiyang pag-usapan sa loob ng bahay lalo na kayo pong mag-asawa dahil kayo po ang mga magulang para yung anak niyo po habang lumalaki alam din nila na bakit kaya yung tatay ko sinabi ng nanay ko yon. Kasi nung nakakaintindi na rin si Sofia, sinabi ko na yung si ano yung tatay niya hindi pwedeng ano ganyan. Kasi si Arnold mismo sinikap niya na hangga't maaari hindi siya yon kasi babae yan eh. Ikaw ang dapat. So yun yung mga ano namin na relate namin sa amin pong mga kamag-anak na siya rin alaga doon sa mga anak namin ng mga bata pa na dapat ganun po yung ano yung maging mga hindi siya patakaran eh hindi rin siya rules na strict rules kundi talagang paalala na dapat ito para alam nung anak namin na pinag-iingatan siya. So natutuwa kami na tingnan niyo po no sa loob mismo ng tahanan diyan magmumula yung maayos na pag-uusap paano natin maiingatan at yung value nung anak mo sa sarili niya maging mataas din na bakit kaya pinag-iingat lalo na ngayong ano na siya teenager na siya talagang ganun na lamang ang ano pagpapaalala ko kasi nga hindi natin alam kung ano ang nasa labas ng bahay natin. 'Di ba nakakalungkot nga dang na may mga bagay na dapat na hindi nangyayari pero nangyayari sa loob ng bahay. At 'yun ang Yes. nakakatakot, 'di ba? 'Di ba marami na tayo kinikilabutan ako. Marami na tayong kwentong narinig sa balita, yung kwento mismo na tayo, sinabihan tayo na ganito yung nangyayari. At recently nga may na-share sa akin ano na mismong sa loob ng ano ng tahanan hinahawakan ng kapatid or ng parent yung ano nakakalungkot siya kasi hindi siya dapat so ano dapat tayo mas maging ano tayo maging matalino na bakit kaya ganun ang nangyayari sa loob ng tahanan ng ibang mga kakilala natin ng ibang sa yung mga miyembro natin ano kasi minsan kailangan nating ipaalala sa kanila na dapat ganito yung pagsasawalang kibo sa loob ng tahanan dang napaka-importante na mapag-aralan natin at matutunan na pagka hindi na tama, kailangan ho nating magsalita. May nabanggit ka kanina na nasabihin sa magulang o sa sa mga trusted friends nila kung ano yung, for example, nasa school, pwede mong sabihin sa teacher mo na may ginawa sa akin yung ganito. Yeah. May hinawakan sa parte ng katawan ko yung ganito. Kasi ibig sabihin doon pa lang hindi pinapakita natin na dapat hindi itolerate yung mga ganun pong mga bagay na ginagawa. Kasi minsan haplos pa lang. Dapat ano na tayo na ano yung ano na yun. Kaya yun yung kami dahil nga ano na si Sofia malaki na sinasabihan namin na dapat aware ka. Yung nga sa discernment no, tapos yung mga ano mo, yung sensitivity mo na sa hawak pa lang dapat alam mo na bakit ganun yun. Parang hindi Yeah. naman ganun ang hawak sa akin ng Tatay mami at ko. daddy ko. Yung mga ganun, ang nanay at tatay ko. Correct, Kaya correct. dapat sa loob ng tahanan, kaya si Arnold doon ako natutuwa no, na yung napaka-hands-on niya at saka yung presence niya doon sa pagpapalaki ng mga anak na sinasabihan niya yung anak ko si Sofia at saka si Solomon na dapat ganito. Dapat ano ka, aware ka kung ano yung, halimbawa, may inutos sa'yo, dapat aware ka, yung pupuntahan mo ba, dapat may kasama ka lagi. So silang dalawa, dapat maging aware kasi yung mga anak natin na ito po ay sinasabi natin sa kanila o ipinapangaral natin para maalagaan yung kanilang pong mga sarili. Hindi lamang po yung buong pagkatao nila, kundi mismo yung katawan nila. Kasi di ba minsan iniisip natin, baka ano lang yun, knowledge lang na dapat ganito. Hindi eh, dapat lahat yung buo, yung pagpapaliwanag ho natin. Kasi yung epekto nun sa kanila, emotionally and mentally, mas mahirap po na gamutin. Di ba, Dan? Kasi pagka nagkalamat, alam mo, lagi kong sinasabi, pag nagkalamat ka na, ano pang mangyayari? Kahit na sabihin mo mabubuo ka uli, pero alam mong may lamat. Alam mong may lamat. So yun yung dapat na inaano natin. Doon sabi mo nga, yung sa kada stage ng buhay nila, kasi ganun din sila, Mama, bakit ganito yung sinasabi ng teacher? Yung ano yun, kaya sabi ko, dapat sa mga panahon na ito, mas lalong maingat kayo kasi may posibilidad na kapag may nangyari na, di ba, minsan hindi mo naman inaasahan, minsan wala namang relasyon kung may disgrasyang nangyari.
mas mahirap yun. Kaya dapat sabi ko, yung pag-iingat mo, hindi lang basta yung nag-iingat ka na, ayan. Pero hindi, dapat mas bukas ka sa lahat ng klase ng pupwedeng mangyari sa labas ng bahay. Kasi nga, di ba, ang nakakalungkot nga ngayon, mismong sa loob ng bahay, nangyayari. So how much more sa labas? Kaya napaka-importante po na ipanalangin natin, no? Liban doon sa mga boundaries na sinasabi natin sa ating pong mga anak, ipanalangin ho natin na ang mga anak natin ay talagang i-cover ng blood ng Panginoon, ano? At saka yung indwelling ng Holy Spirit na mas ma-discern nila, yung ma-discern nila at maging sensitive sila sa ano ba yung nangyayari sa paligid ko. Kasi hindi po pwedeng wala silang alam sa nangyayari sa paligid nila. Yeah. Ang bilis ng oras, Ate Ed. 10:24 Oh. na ng umaga. So yan, again, yung body boundaries, na turuan natin sila ng discernment, na alamin, uy, pagka merong uncomfortable na feeling dun sa hawak na yon, sabihin. Oo. Kasi, ibig sabihin nun, mayroong red flag. Okay? Wag i-brush off yung naramdaman na yon. Okay? Ibig sabihin nun, parang tinuruan ka, uy, parang may hindi tama. Okay? So, it's okay to tell it to someone na, syempre, teacher or parents, mas lalong dapat na pag-uusapan. Okay? Para babantayan natin siya. At yung responsibility, kapag ka pumasok ka dyan, hindi yan parang, sabi mo nga, mag-ingat naman. O kaya, ano lang naman yan? Simpleng bagay lang yan. Ako, may kaakibat po yan na panghabang buhay na pananagutan. Okay? Kaya dapat responsible ka sa iyong mga desisyon. Diba? At ito pa, yung digital guardrail. Bantayan po natin yung pinupuntahan ng ating mga anak pagdating sa social media. Okay? Social media at even sa mga games nga ngayon, Ate Ed. Kanina yung topic din sa Oras na Zambasulta tungkol sa mga gamings, no? Na pwedeng pinapasok din doon. So, yung technology palagi natin sinasabi, it's a good thing, no? I use technology sa aking mga ginagawa, sa aking trabaho, at sa pag-aaral ng mga bata ngayon, tinuturuan ko din sila paano ginagamit yung AI ng proper way. Lahat yan, it's a good thing. It's a good tool. Pero, ginagamit din siya para baguhin yung mga values ng mga kabataan natin. Binabago yung pananaw sa buhay, binabago yung pananaw para sa Panginoon, no? Kaya dapat tayo din, maging active din tayo dyan sa digital world and how to use it to counter yung mga hindi tamang values. Kaya ginagamit din natin ngayon, hindi na tayo sa radyo. Pati sa social media, ginagamit na natin kasi nandyan na sila ngayon eh. So, kung may choice sila to listen to, ito yung tama, ito yung mali, sana, di ba, pinapakinggan nila yung Family Matters kasi dito, tinuturo natin sa kanila yung tamang choices, tamang values, tamang foundation sa buhay. At salamat po sa inyong pagsama sa amin at patuloy na pag-share. I-share natin to. Dapat tayo yung nagva-viral. Yung tamang gawi. Yung nagva-viral dapat. Diba? Naku, Ate Edna, can you pray very quick? Kasi 10:27 na. Pray for our youth. Pray for our mga kababaihan na tayo ay magiging asin at ilaw sa ating community. Manalangin ho tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kapayagan ng inyong pong salita, Panginoon, sa topic na ito na patuloy, Panginoon, na maalala namin ang amin pong mga katawan ay hindi po namin pag-aaral at ito po ay templo ng inyong pong banal na spirito. Nagpapasalamat kami sa mga lessons for today, Lord God, kung paano po namin pangangalagaan ang aming pong mga sarili, ma-share sa mga anak namin, ma-share, Panginoon, sa mga kababaihan, sa mga nanay, Lord God. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin po namin ang bawat kababaihan, Panginoon, na maaaring may mga dinaranas na mga ganitong problema, Panginoon, na kung paano nila isi-share, Panginoon, na para maibsan yung kanila pong mga bagay na itinatago sa kanila pong emosyon, sa kanila pong mga sarili, Panginoon. Lord God, hawakan niyo po ang kanila pong mga buhay, patuloy silang magkaroon ng sensitivity, Lord God, sa
mga bagay na nangyayari sa kanilang mga pangangatawan. At huwag po nilang hayaan, Panginoon, na yung worth nila, yung value nila ay maging mababa sa paningin ng iba, kundi Panginoon, empower mo po sila, Panginoon, at ipakita na kami po ay may halaga, Panginoon. Yung mga pangangatawan namin, Panginoon, ay mapag-ingatan aming Ama. Ganun din po ang amin pong mga kabataan, Panginoong Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang mag-iingat sa kanila, Panginoon. Yung mga kaisipan nila, Panginoon, Lord, maibahagi ng mga magulang nila kung ano po ang dapat na pag-iingat sa kanila pong mga pangangatawan, aming Ama. Ganun din po ang mga kabataan, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na naiimpluwensyahan ng social media sa negatibong pamamaraan at impluwensya, Panginoon, Lord God. Kayo po ang magbigay sa kanila ng mga tamang tao na magtuturo sa kanila ng inyo pong salita, Panginoon, upang maipakita, Panginoon, na mahalaga ang kanila pong mga pagkatao, na mahalaga ang kanila pong mga katawan, Lord God, at na mapag-ingatan, Panginoon. Aming Ama, ang mga broadcast po ng Family Matters at ng kabuuan ng mga broadcast ng DXAS, Panginoon, ay patuloy na makatulong, makaabot, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, upang mas magkita nila yung pundasyon na nagmumula po sa inyo. Ito pong aming panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Salamat Kuya Rolando Alfonso sa pagsama sa amin at salamat sa ating PA na si AJ Cole. Salamat din Ate Ed at sa ating mga listeners. Susunod na po ang programang Radyo Singkauman kasama si Utu Mubin at mamayang hapon ang ating Ahensya de Konsensya kasama ang CHR PhilHealth. PhilHealth. So, yan. So, kung may mga tanong tungkol sa PhilHealth, abangan niyo po yan, 1:30 in the afternoon. Pansamantala kaming magpapaalam, pero ang Family Matters po ay narito dahil kaagapan niyo kami, kasama niyo kami sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Yes, Ma'am! Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa